love story tayong 1995 nung magkita kami mag-asawa. 3 years after, bitanan kami. Siguro dahil sa sobrang pagmamahal namin sa isa't isa, hindi na namin mapigil na maghiwalay. Kaya umalis kami at nagsama bilang mag-asawa. At nagalit ang mami ko doon, ang mga magulang namin, nagalit sa amin dahil nagdesisyon kami ng sarili namin. At siyempre, bilang magulang, ayaw nilang, pareho kaming panganay, ayaw nilang masayang yung buhay namin. Oo nga naman, kasi dahil mga bata kami at wala kaming lakas para mabuhay, hindi kami tapos, ay nagsasama na kami dahil pag-ibig lamang ang dala-dala namin sa buhay namin. Kaya nagalit sila at isang araw nang bumalik kami sa aming bahay para magmano at makahingi ng blessing, ay galit na galit ang nanay ko at sinabi, patay na ang aking anak. Wala na akong anak. At sinisisi ang asawa ko sa lahat ng mga pangyayari ito sa akin. Pero hindi lang naman siya may kasalanan, kundi ako din. Dahil siyempre, gigil na gigil din ako sa asawa ko Ang ganda-ganda, bata pa. Kaya malungkot ako na umalis kami mag-asawa. Tumalikod, umalis at bigo na makahingi ng blessing sa aking magulang. Pero ang daddy ko ay hindi sumuko sa akin. Siguro nagalit pero hindi naman siya hindi niya ako pinabayaan. Secretly, hindi namin alam mag-asawa na meron siyang kinausap na tao na doon kami patirahin, siya nagbabayad. Akala ko libre yung tinitira namin. Pero siya yung nagbabayad ng bahay monthly. So, akala ko libre. Akala ko naman ay wala akong gastusin kasi wala naman akong trabaho kundi nagsisimula pa lang ako magtrabaho. At ang allowance ko araw-araw ay 54 pesos lamang. So, doon namin kinukuha mag-asawa yung aming gastusin. Could you imagine na ang buhay namin mag-asawa ay ganun kasimple. Pero isang araw, sabi ng daddy ko, sabi niya sa akin ay, gusto mo patawarin ka ng mami mo? Sabi ko, paano? Bibigyan mo ng anak na babae, apo na babae. Ha? Boy, paano ba ginagawa yung anak na babae? Walang libro ata magsasabi na paano gawin yung anak na babae. Hindi ko nga alam kung saan paano sasampa kanan o kaliwa ng kama para gumawa ng anak na babae. Pero naisip-isip ko, paano ako gagawa ng anak na babae? Wala akong alam. Hindi ko alam. Ewan ko, genetically kung kaya. Magbabayad naman ako ng mga doktor kung kaya ko magbayad. Pero hindi. So, wala akong nagawa kundi iniisip ko lagi na paano gumawa ng anak para patawarin ako ng nanay ko. Kasi talagang galit na galit sa amin ng nanay ko. What I did is I went to the church in Baclaran sa shrine doon at lumapit sa banal na ina sa Redemptorist Church. No, lumapit ako doon at sabi ko, Mama Mary, samahan mo kong magdasal sa iyong anak. Kasi alam ko na hindi ka tatanggihan ng anak mo. At kailangan ko ng backer, kailangan ko ng suporta para matupad yung aking hinihiling. So, nagdasal ako doon ng Santo Rosario at pabalik-balik ako doon para humingi ng babaeng anak. Kaya naman,
patuloy ako nagdadasal at sinasabi ko, sana bigyan ako ng Panginoong Jesucristo ng blessing na mapatawad ako ng aking ina at bigyan ako ng anak. So patuloy, hindi ako nagsawa na pabalik-balik doon, nagdarasal. Nabuntis ang aking asawa, dumating na yung panganganak niya, yung araw ng panganganak. 4:00 ng madaling araw, nang dinala ko ang asawa ko sa ospital. At nagle-labor na siya. Pero pagdating doon sa ospital, sabi ng doktor, matagal pa yan, 2 cm pa lang, maglakad muna kayo. So 4:00 ng madaling araw, nandun kami sa ospital ng Maynila, paikot-ikot kami sa kalsada, ay sa basketball court, para lamang bumuka yung kanyang puwerta. Kasi masyado pang maaga. At kasama ko doon ang aking mahal na binan at saka ang kanyang kaibigan na si Alicora. So, nandun kami, paikot-ikot, hanggang sa dumating 12:00, balik kami sa loob ng ospital, chinek uli siya, sige, pwede nang pumasok yan kasi bumuka na ng 4 cm na ata. So, pumasok na sila ng 12:00, at kaming tatlo, si Aling Cora, si Nanay Lita, at saka ako ay nasa harapan ng operating room, ng delivery room. Nandun lang kami nakaupo sa sahig dahil naghahantay ng baby. Kasi excited daw unang anak. May narinig kaming iyak ng bata. Sabi ng nanay, ayan na ata. Tapos tinignan ko yung pinakinggan ko, sabi ko na, hindi pa yan. Lumabas yung nurse at tinawag ang ibang pangalan. Sabi, hindi pa. So, 1:00, tapos may umiyak na naman na bata, mga 1:30 siguro. Sabi ni nanay, palagay ko yan na yan, kasi kanina pa tayo rito, 12:00. Sabi ko na, hindi pa yan, hindi ko pa nararamdaman . 5:00, 6:00, ang daming batang ipinanganak. Lagi tinatanong ako ng nanay, palagay ko yan na yan, kasi kanina pa tayo rito. Hindi pa rin. Pero pagdating ng 8:00 ng gabi, isang iyak ang narinig ko at napatayo ako. Sabi ko, anak ko yun, Nay. Yun na yun, anak ko yun. At tinintay namin yung nurse at sinabing, Baby Lopez. At napangiti ako. Babae po ba o lalaki? Baby girl po, sabi ko. Takbo ko sa telepono, tawag kagad ako sa daddy ko. Kasi noon ang telepono, nandito lang sa kapitbahay namin . So, tawag ako ng may tawag. Sabi ko, Dad, babae ang anak ko. Doon pa lang sa telepono, sumisigaw ng daddy ko, Leng! Ang Leng ang tawag niya. Leng! Babae ang apo mo. Tapos binaba niya na. Pagkalipas ng maliban na 1 oras, andun na yung nanay ko, may dala ng prutas. Pumunta na rin sa bahay, sa ospital. At ang asawa ko, palibasa, wala kaming pera. Sa isang kama ay 2 nakahiga na babae na nanganak. At yun ang pinakamagandang parte ng nakikita mo na ngayon yung nangyayaring pagbabago. Tapos nang dumating ngayon, dumating ngayon yung crib, tulak-tulak ng nurse. At merong 3 bata sa isang lalagyan. Dinampot ko yung isang bata. Hinawakan ako ng nurse. Sabi niya ganun, Mister, baka hindi yan yung anak mo. Hindi, anak ko to. Kahit hindi ko pa nakikita yung etiketa, tingin ko, may anak ko to. At nung tinignan ng nurse, yun nga, anak ko nga. At nung hawak-hawak ko na yung bata, ito yung himalang hinahanap. Ito yung himalang hiningi ko sa Panginoong Jesucristo at sa tulong ni Panginoon. At right there and then, nakalimutan ng nanay ko yung galit niya. Ang kanyang mahalaga sa kanya ay ang kanyang apo.
Kaibigan, kapatid, kung magdarasal ka lang ng tama, kung tatawag ka lang ng tama, at kung meron kang kaya mong lapitan, yun ang purpose ng mga santo, ay upang makatulong natin magdasal at hindi ang pag-aakala ng iba na sinasamba natin ang mga santo. Lumalapit tayo sa mga santo ay para samahan tayong magdasal sa Panginoon. At yun ang ginawa ko at ang resulta ay totoo. Binigay niya sa akin ng isang batang babae na ngayon ay malaki na at kasama ko rito sa bansang Australia. Purihin ang Panginoon Diyos at mahalin natin ang ating pamilya.